Eto na mga pare ko, yung last 5 minutes ng bakbakan ng Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei. Talagang intense na laban ang nangyari sa dulo mga pare ko. Pinapangunahan ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas, samantalang import naman ng kalaban ng kumakana para sa Chinese Taipei. 77-75, 5 minutes remaining sa 4th quarter mga pare ko. Si Dwight Ramos pa rin ang isa sa nanguna para sa Gilas Pilipinas. Eto na, dito na talaga nagkakainitan ng dalawang kupunan na nagpakawala pa ng isang tres ng Chinese Taipei. At eto naman ang Gilas Pilipinas ang kakana, 2 puntos. Pagkamat hirap pumunta sa ilalim mga pare ko ang Gilas, eto JP to AJ Edo connection. Isang matinding slam dunk para kay AJ Edo para ibaba pa sa dalawang kalamangan ng Chinese Taipei. Yun nga lang ay sumagot kaagad ng isang 3-pointer. Mainit mga pare ko sa 3-point area ang Chinese Taipei, 82-77. Lamang na naman ng Chinese Taipei. Kung mainit ang Chinese Taipei, ang Gilas Pilipinas naman mga pare ko yan nalalamig sa 3-point area. Ito talagang tumutulog sa ating national team. Pero buti na nga lang, eto na, Justin Brownlee tayo ng mga pare ko. Never say die si Justin Brownlee at na-ankle break pa nga ang kalaban mga pare ko. Pumitaw pa ng isang 3-pointer para makahabol na ang Gilas Pilipinas dito sa Chinese Taipei. Yun nga lang ay may sagot kaagad ang kupunan ng Chinese Taipei. Nakakuha nga kaagad ang foul sa transition itong Chinese Taipei. At nabigyan nga yan na dalawang free throws mga pare ko. Pero agad naman na bumaba ang Gilas Pilipinas at susubok ulit na pumuntos. Yun nga lang ay mainit ang depensa ng kalaban. Nakalusot naman itong mid-range jumper ni Chris Newsome. Nuno time na mga pare ko dito sa 4th quarter. At dito na nga nakadikit ang Gilas Pilipinas, 81-82 na ang talaan. Pero yun nga lang, bumitaw na naman ang isang 3-pointer ang Chinese Taipei. Talagang mainit sila sa 3-point area mga pare ko. Mainit na nga si Justin Brownlee dito at talagang kikil na mga pare ko na makabawi dito. 84-82, 3 minutes remaining sa 4th quarter. Yun nga lang, isa dyang mainit mga pare ko sa 3-point territory ang Chinese Taipei. Buti na nga lang nagsasablay ang kanilang mga 3-pointers dito sa 1-minute mark. Talagang mainit ang laban at pumapalag itong Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas. Ayaw nga tayong palamangan na itong kupanan ng Chinese Taipei. Pero ganun pa man wala pa rin maisagot ang Gilas Pilipinas sa 3-point territory hanggang sa bumitaw ulit ang isang 3-pointer ang kalaban. This time pumasok ang 3-pointer ng Chinese Taipei para palubuhin pa ang kalamangan ng Chinese Taipei. 48 seconds remaining na lang sa 4th quarter mga pare ko. Kayanin pa kaya ng Gilas Pilipinas? Nagkaangas na nga rin itong player ng Chinese Taipei sa ating Gilas Pilipinas. Kaya naman agad na napatimeout na dito si Coach Tim Kun. Lobo sa 5 kalamangan at hinahabol ng Gilas Pilipinas, 47 seconds remaining. Agad naman na inatake ni Dwight Ramos itong 7-footer. Yun nga lang butata ang inabot at nakakuha pa nga ng slam dunk. Talagang hirap pumatake ang Gilas Pilipinas at sadyang maalas sa 3-point territory. Pero hindi pa nga dito nagtatapos ang laban. Never say die ang Gilas Pilipinas. Pumapalag pa nga rin kahit lamang na ng 5 puntos ang kalaban. Pero ito na nga nangyari at wala na nagawa ang Gilas Pilipinas. Nakakuha pa ng turnover sa bandang huli. 15 seconds remaining mga pare ko. Hindi na alam ng Gilas Pilipinas ang kanilang gagawin. At dito na nakuha ng Chinese Taipei ang unang panalo nila dito sa Gilas Pilipinas simula noong 2013. Ang final score 91-84. Inalat ka ang Gilas Pilipinas. Kailangan na bang palitan ng lineup? I-like mo ang video kung saan ayon ka mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat.